Nasa linya na po ang tagapagsalita ng Manila Police District, si Police Major Philip Ines. Sir, magandang gabi. Welcome po sa Presinto 594. Yes, Sir Roland, Sir LA, isang mapagpala at kalmadong gabi sa iyo. Ganun din sa mga nakatugay sa inyong programa. Sir, pakikwento nga po konti dito yung paano po nangyari, nahuli po itong lalaki na ito na naninili po. Yes, dinala ito sa Barbosa Police Station para doon sa reklamo ng isa nating kababayan dito sa may isang barangay dito sa Quiapo, Manila. Kung saan nga, ang base doon sa kanyang reklamo, habang siya ay naliligo, ay nakita niya ito na kinukunan siya ng video using doon sa cellphone itong ating suspect. Kung saan, dahil doon, humingi siya ng tulong dito sa kanyang asawa. Magkasama sila to sa boarding house, Sir LA, Sir Olan. Oo. So, nung humingi siya ng tulong, ito namang suspect natin ay pumasok doon sa kanyang kwarto at kinumpronta nga itong ating biktima at kasama yung kanyang asawa. At nung nakita nga yung cellphone, doon nga nakita nga yung kinunan niya ng pagkuha niya ng video dito sa ating complainant. Kung saan nga dahil doon ay nasaktan siya nung asawa at ganun din nung mga kamag-anak nitong ating biktima. Okay. Dinala siya sa Barbosa Police Station at sinampahan siya para dito sa paglabag sa RA 995 o yung tinatawag nating Anti-Photo and Video Voyeurism Act of 2009. At sa pagkakaalam ko, naipagharap na rin ito ng kaukulang reklamo sa tanggapan ng Tagausig dito sa lungsod ng Maynila. At ngayon ay nasa kustodiya ito ng Barbosa Police Station. Oo nga po. Sir, kasi ito malalakas ang loob, no? Kasi ngayon may cellphone, may gadget na no? Gaano kabigat ito, sir, itong kaso po na ito? Lalo na pag... Yes, yung paglabag dito, Sir Olan at Sir LA, no, para sa kaalaman ng ating mga kababayan, meron itong pagkabilanggo ng 3 hanggang 7 taon at meron din ditong pa na 100 to 500,000. Depende ito sa pagpapasya ng ating, sabi nga natin, ng ating yung ating court or yung ating taga-husga dyan. At pwede din itong mag-fine na siya at makulong pa. Ayun. Papasok ba to sa, kasi sir, ginamitan ng cellphone, sir eh. Pasok na ba to dun sa cybercrime dahil sa paggamit ng cellphone atong pang kanyang paninilip, sir? Nakapaloob na to dito sa sa Republic Act 995 kung saan nga nakita natin mataas yung penalty nito. Ayun, oo. Yan ang sinasabi natin, di ba? Para at least malaman natin mga kababayan na medyo mabigat din yung parusa nito. Hindi lang yung nagulpi ka, yung kaso mo medyo mabigat pa. Kala mo simple lang yung ganitong pampaninilip, di ba sir, no? Kasi parang may naninilip pa pala ngayon. Oo nga naman, oo. Hindi ka, Sir LA, sabi nga matagal yan pero patuloy na nangyayari yan. Kaya sabi nga natin pabala ito dito sa ating mga kababayan na gumagawa at nagtatangka nito. May malaking kaparusahan nito, mabigat ang kaparusahan nito. At katulad ng binanggit ko, base dito sa ating Republic Act 995, maaari ka makulong ng 3 hanggang 7 taon. Sir, siguro po baka mabigyan nyo ng payo mga kababayan natin, lalo ni mga kababaihan. Ano bang may papayo ng PNP para masigurong hindi tayo nasasalisihan ng mga ganitong mga namboboso? Lalo na, iniwan lang yung telepono doon sa CR ba yun? Parang sa kisame ng kahit siguro sa mga dressing room, may nangyayari din mga ganyan mga pamboboso no? Sir, ano bang may papayo ng mga polis para po sa, lalo na sa mga kababaihan? Ewan ko, minamboboso sa ating mga kalalakihan, parang wala. Pero karaniwan kasi nabibiktaman nito, mga babae. Ano po may papayo ng PNP, sir, para kay papano? Ano yung assessment ng unang dapat gawin ng isang babae kapag siya pupunta sa isang lugar kung saan kinakailangang may gawin siya, kailangan magtanggal ng damit, o kaya mag-CR o tawag ng kalikasan, para po hindi po sila mabiktima, Major, nitong mga itong klase ng pamboboso. Ito, tawag dito, digital pamboboso na nire-record Yes, Sir LA, Sir Olen. Unang-una, maging mapanuri tayo kung pupunta tayo sa isang lugar. Tingnan natin muna yung lugar. May posibilidad ba na may mga hidden camera ito? At kung sakali meron tayong mga bagay na may experience sa ito, huwag tayo mananahimik. Sabi nga natin na ipagbigay alam natin ito sa otoridad, sumbong natin ito, at malaman itong mga gumagawa na ito na meron silang pananagutan sa batas. Hindi natin dapat pinigibig-balikat ito. Ay sir, ewan ko kung na-encounter nyo rito, meron din isa dyan yung tinapik sa puwetan itong babae rin.
sa jeep, ang pasero ng jeep, no? Ewan ko na-encounter nyo din, medyo matindi rin yun kasi pambabastos mo yun. At alam ko may batas tayo dyan sa yung bawal bastos law, di ba po? Yes, yung tinatawag nating Safe Space Act natin. Unang una, marami ng batas na pinoproteksyonan yung ating mga kababaihan. At sabi nga natin, doon naman sa mga kalalakihan natin na sabi nga natin nagtatangka o gumagawa nito, sabi ko hindi palaging Pasko, may Semana Santa rin. At doon naman sa mga kababaihan natin, huwag po kayong manahimik. Idulog niyo po ito sa otoridad at makikita niyo po yung pag-get nating action. Totoo yan kasi hindi tayo pwede magpawalang bahala. Mga kapatid natin babae, may mga anak tayong babae, magulang natin babae, mga kapuso. Di ba parang Eli? Go ahead, sir. At okay na po. Maraming salamat, sir, sa inyong pagpapaunlak sa aming panayam, sir. Thank you po. Maraming salamat, Sir Olan, sa pagbibigay ng pagkakataon. May bigay namin ng mga ganitong informasyon. Sa ngalan ng aming Chief PNP, ng aming Regional Director ng NCRPO, at ng aming District Director, ang aming punong taga-timog, Brigadier General Arnold Jensen C. Santiago, makakaasa kayo bilis nararamdaman at serbisyong may paninindigan para sa Manileños. Isang kalmadong gabi.